Tagalog. As a sign of respect sa Word of God, can we stand up while reading the Word? Praise. Sinabi pa ni Jesus ay 50 pa, na masukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang guto at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila sa aking ama at samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa at patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Sali na natin ang 22. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at ang bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at sandalyas. Tatayin ninyo ang pinatabang luya at tayo kumain ng magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila ay nagdiwang. Hallelujah, Lord God, we honor you, we glorify your holy name, Jesus Christ, Panginoon. Happy Father's Day, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa nakila ninyong pag-ibig sa bawat isa na hindi kailanman masukat, Panginoon. Hindi kailanman natin matanaw, Panginoon, yung dulo nito, Panginoon, O God. Napakabuti mong Ama sa bawat isa na nandirito, Panginoon. We are standing right now because of your goodness, O God. We are standing right now because you've done something great in our lives, Panginoon, O God. Lord God, itago ninyo ako, Panginoon, sa inyong likuran, Panginoon, O God. Move me out of the way. Kung ako po ay nakakasagabal, Panginoon, sa gagawin niyo ngayong araw na ito, Panginoon. Have your way, O Lord Jesus Christ. Have your way, O God. Let your power, let your fire fall in this place, O God, Jesus. We are so excited for what you are about to do in this place, O God. We glorify your holy name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat ang ating Panginoon. Sabi mo sa kanila mo, Happy Father's Day. Happy Father's Day. So, ayan, sa mga tatay na nagdirito, actually, feeling ko si Kuya Paul lang. Happy Father's Day, Kuya Paul. Happy Father's Day sa ating father spiritually and aking father biologically. Happy Father's Day, Papa. Hi. Ayan, I'm so grateful na si Papa yung Papa ko and it's really hard to na magkaroon ng pamilya talaga kasi sobrang komplikado niya. But I'm glad that our Father is strong. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Let's go and let's talk about the text na binasa natin. Alam ko marami sa inyo na tatandaan natin siguro ito kasi tinuro ko siya last year ng Father's Day as well. But
Ngayon, tuturuin ko siya ulit kasi sobrang amazed talaga ako sa story na ito. And we have to know that there's a complexity of this text. That ang pinag-uusapan natin dito, yung old times, na puro mga lalaki ito. Mga lalaki yung pinag-uusapan natin dito. Yung mga, nandito yung father, yung son, at yung brother. So, dito, ay meron siyang dalawang son. Makikita natin, pag nagbabasa ka ng Bible, laging may pattern si Lord. Amen? Amen. Si Jacob at si Esau, dalawang son. Si Cain at si Abel. Sino pa? Si Joseph, may anak siya, si Ephraim, at si Manasseh. Diba meron talaga, these two sons ay makikita natin talaga sa Bible. And we have to know that in the Bible, kapag siguro nagkaroon ng movie sa Bible, rated R lahat. Because God is showing us that life is messy. Life is complicated and it's hard. That even the first family in the Bible is dysfunctional. Unang pamilya sa Biblia, si Adan, si Cain, at Abel, nagpatayan pa. Diba? Napakahirap, family is tough. Sometimes, yung pamilya mo pa yung nag-downside. Sometimes, yung pamilya mo, yung kailangan mo pero sila pa yung wala. Sometimes, pamilya mo nagsisiraan pa. Diba? Mas masarap pang mag-build ng printing shop or ng printing shop or ng t-shirt shop kaysa mag-build ka ng isang pamilya. Kasi hindi basta-basta ang pamilya. Maraming mga kailangan gawin kapag hindi ako yung magsasalita nito, alam ko, hindi ako dapat magsalita para sa stand ng mga father. But it's really hard to be a father. It's really hard to have a family na kailangan mo i-deal yung mood swings ng anak mo, kailangan mo i-deal yung menopause ng asawa mo, kailangan mo mag-provide sa family mo. Ang dami mong kailangan gawin kapag mag-build ka ng family. Kaya dapat mag-ingat tayo, di ba? Kailangan mag-plano tayo ng maigi. Amen? So, this family is really tough, mga kapatid. Family is a messy business. Sometimes, kapag naging teenager na, di ka na sinusunod ng mga anak mo kasi teenager na sila. Ano ba yan? Mas marami pa yung iba kaysa sa'yo. Mas piniplis nila yung ibang tao kaysa sa tatay nila na nagpapakain sa kanila. Diba? Sobrang hirap maging tatay, sobrang hirap maging nanay, sobrang hirap mag-build ng pamilya. And we should know that the family is the basic foundation of the community, of barangay, of everyone, sa isang country. That's why, kapag yung family mo, pangit, yung labas sa community, pangit, amen? They have to, sa government, sinasabi nila, ang problema ay korupsyon, ang problema ay edukasyon, ang problema ay maraming bagay. Pero hindi nila alam na doon dapat mismo sa isang pamilya na yun nagsisimula yung guide, yung protocol, yung pagsunod sa rules. Nandun sa pamilya nagsisimula yung pagrespeto sa authority. That's what I believe that my father taught us a lot. Na hindi naman siya kaibigan, siya isang ama na dapat nire-respeto. Na siya yung isang panganay sa magkakapatid na dapat nandun yung authority, nandun yung blessing. Meron na akong teacher na nagsabi na nanganganak daw siya, tapos hirap na siya. Sabi ng doktor, magsuri ka na sa sa mga kagaling mo. Tinawagan nila habang parang nahirapan siya
Christ. So that mas maganda yung labas ng pamilya natin. Amen? Amen. But in this story, everyone is talking about the son. The start of the story, ang leading man, ang pinaka-bida dito, ay yung anak na full, mangmang na anak, yung lagi natin tinitingnan dito. Yung dito, makikita natin na pinapagura ng maraming tao itong anak na to, na selfish. Sarili lang sinisip. May espiritu ng entitlement. Spoiled brat. Ito, yung tao to, siya yung bida. At ang supporting lead natin ay ang ama. Na laging ginagawa naman talaga ng mga ama natin is to support us. Amen? Sino yung sinusuportahan dito ng ating ama? Amen? Ginagawa nila yung lahat ng bagay para lang mapahal ka, para lang mabigyan ka ng magandang buhay. But nobody preaches about the Father. Father is hurt, is in pain. Kala natin, yung mukha ng mga tatay natin pag galit, magmasaya na kami. Di ba? Hindi natin alam kung ano nararamdaman ng mga tatay natin. Hindi natin alam na minsan kapag ini-ignore natin sila, nasasaktan din pala sila. Minsan, kapag hindi natin sila niyayakap, kinikis, nasasaktan din pala yung mga tatay natin. Hello? We have to know that even they don't say it, kahit di sila umiyak, nasasaktan din yung mga tatay natin. Malaki din yung nakaakibat na responsibilidad sa kanila. Hindi man nila mapakita sa kanilang mga mukha, nasasaktan din yung ama natin. Nasasaktan din si Lord kapag hindi natin ginagawa yung mga bagay na karapat-dapat para sa kanila. Hello? Jesus told this story to know what is the Father's feeling kapag nilalito mo yung faith mo sa Kanya. Aha? Bakit? Sino ba dito yung karapat-dapat? Sino ba dito yung malinis? Lahat tayo prodigal son. Kapag may sakit ka, doon ka lang mananalangin. Kapag meron ka lang kailangan, doon ka lang magpa-fasting. Lahat tayo dito prodigal son. Lahat tayo dito hindi karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon. But we pray always in trouble. I know so many people go to church whenever there's a trouble. Pero gusto nila yung healing, pero ayaw nila nung healer. Gusto nila yung give, pero ayaw nila yung giver. If you want to have the blessings, why don't you have a relationship with your Creator? Gusto mo ng mga blessings, gusto mo ng mga bagay na ganito, pero ayaw mo i-build up yung relasyon mo doon sa tatay mo. How can you get those things if ayaw mo namang magkipagrelasyon sa Panginoon? Manalangin lang ng 10 minutes, hirap na hirap pa tayo, diba? Ha? Ang hirap-hirap i-build ng relasyon talaga sa Panginoon. We want the blessings. But, etong son na to, ay napaka-entitled. Meron siyang spirit of entitlement. Etong anak na to, humingi ng mana. Ilang ba hinihingi ang mana, mga kapatid? Kapag namatay na yung tatay, o yung may pera, diba? Etong tao to, sobrang entitled niya. Kung hindi pa patay yung tatay niya, hiningi na niya yung mana niya.
pawis niya, buong dugo, buong oras. Hindi siya basta-basta kayamanan, hindi siya basta-basta pera. Ito yung buhay ng Ama. Pero anong ginawa ng Ama? Hinati niya at ibinigay doon sa anak niya. You know how many people, how many fathers sacrifice themselves, their time. Meron silang pera, pero anong ginagawa? Pinagja-jollibee niyo pa. Meron siyang pera, pero tinutulungan ka niya. Meron siyang pera, imbis na mag-enjoy siya, bumili ng magandang polo, magandang pantalon, pinag-tuition mo pa. Diba? Ganon kabuti ng ating mga Ama. But sometimes, even we don't see it, but you know what? Kaya naman maging selfish ng mga ama natin eh. Pero alam mo, yung Ama nagmamahal ng sobra-sobra talaga. Kahit ibigay niya pa yung buhay niya sa'yo. Kasi mahal na mahal niya. Itong anak na to, he spent yung kayamanan ng kanyang ama sa mga babae, sa mga harlots, sa mga, strippers, sa mga, diba? He wants to please other people. Itong pera na hindi niya pinagkaguran, kinuha niya at ipinaagaw niya sa lahat. Woo! Party, party! Come on, libre na kita, bro. Diba? Ang kapal ng mukha ng anak na ito. Na ang kinig itong kayamanan na hindi naman galing sa kanya. He spent it, but he didn't invest it. Hindi man lang niya minultiply. Napakapariwara talaga ng anak na to. At hindi siya nag-iisip talaga. But he didn't multiply it nor invest it. But he gave it to the people. Nakakalimutan din naman siya sa bandang dulo. Ano bang mapapala natin kung lagi natin pinikis yung community natin? Yung mga tao sa paligid natin, ayoko maging Kristiyano kasi nakakahiya sa magulang ko. Ayoko maging Kristiyano kasi nakakahiya sa kapitbahay ko. Pero yung mga tao yan, ano gusto mo? Kasama mo sila sa inverno? Hindi mo nalalaman na may mas mahalaga pa sa mga bagay na nakikita mo. Akala natin kapag maganda ka, yung size ka, kapag sikat ka sa Facebook, sa Twitter, sa TikTok, that's the life. But they don't know that those people who like you will forget about you kapag nandun ka na sa pinaka-down moment ng buhay mo. But, you know what? The Father didn't do anything. He just had to wait. Sino nang nag-wait dito? Sa mga pila, sa mga government, sa mga mag-order, diba? Sa hintay ng date niya. Ilang or, may narinig akong story. May date daw nila sa isang Catholic church. Tapos nag-misa na siya kasi tagal ka dito. Dalawang misa na siya. Nagdalawang misa na siya kasi tagal nung date niya. But you know what? Waiting is hard. You will spend strength. Sabi nga ni Lord, diba? Wait upon the Lord and He will renew your strength. Ibig sabihin, kapag nag-wait ka, nakaka-drain siya ng kalakasan. At itong Father, wala siyang nagawa. He just need to wait to this man. He just need to shut up. Sometimes, itong mga father na to, hindi naman na kailangan pigilan ng mga anak nila. Wag ka umalis! Why? He just need to wait. Itong mga anak natin, mga anak, minsan, tinatawagan sila ng tatay nila pero hindi sinasagot. Diba? Kahit masakit, naghihintay itong tatay na to. Even it's stupid,
pinaka down moment mo, anong ginagawa mo? Tanong mo sa katabi mo, anong ginagawa mo? Merong mga tao kapag nandun na sa down moment, mas nagyayabang pa. Sinisiraan pa yung mga tao sa paligid niya. Kasi gusto niya, kayo din, maging down. Pero itong son na to, nandun siya sa down moment niya, at hinambol niya yung sarili niya. He was in his lowest state. Kapag nandun ka na sa pinakamababang moment ng buhay mo, yung mga bagay na ini-itsapura mo noon, nagiging attracted ka na. Dati, yung 100 pesos, pinatapon mo lang yan. Diba? Yung 100 pesos, pinangbibili ko lang yan ng kung ano kahit ano mahal. Pero kapag nandun ka na sa pinakagipit na gipit ng buhay mo, kahit na piso, mahalaga na sa'yo. Nung panahon na to, itong anak na to, naging mahalaga sa kanya kahit na pangit na ba, kahit nakakaunting bagay, naging mahalaga sa kanya. Na-appreciate niya yung mga bagay na meron siya noon. Ninawala na sa kanya ngayon. Kapag umalis ka doon sa presensya ng Diyos, mawawala na yung blessing. Wala ka na doon sa pakpang ng Panginoon. Wala ka na doon sa will ng Panginoon. Kaya don't expect that you will receive the blessing. Ay, umalis ka ng bahay niyo eh. Lumayas ka eh. Kaya nag-Jollibee sila. Eh, hindi ka nagkaroon ng Jollibee, hindi ka nagkaroon ng blessing. Diba? He's in his lowest state. Have you ever been hungry? Sino na nagutom dito ng sobra-sobra? Dati kapag wala kang makain, ganito nila dati, mama nila, papa kinakain nila tubig na may asin. Diba? Na kanin lalagay sa kanin. Dahil kapag sobrang hungry ka na, magiging desperado ka na. Hello? Kapag gutom ka na, magiging desperado ka na sakay sa mga maliliit na bagay. At itong anak na to, naging desperado na siya. He is so mabaho. He is full of pangit na mga bagay. He's mabaho siya. Hindi siya nagtutubrush, hindi siya nagsishave. Gutom na siya. But you know what? The pain of the father of waiting. Tinatawagan ka ng tatay mo, tinatawagan ka ng nanay mo, pero walang response. Pinag-pray ka ng tatay mo, walang response. Minura ka na ng tatay mo, wala ka ng response. It didn't work. That's why you just have to wait. Have you ever waited on someone you love? Naghintay na ba kayo sa mahal niyong tao? You know what, in waiting season, nagkakaroon ka ng worry. Nag-train ka. Ano iniisip ng tatay? Pati na kaya siya? Kumain na kaya siya? Sobrang alala rin tatay. Sobrang nagigilty siya. Sana pala mas binibig ko siya. Sana pala binigay ko na yung the best ko sa kanya. Sana pala binigay ko na yung niyakap ko siya. Habang naghihintay itong tatay na to, punong-puno siya ng guilt. Punong-puno
na ako karapat-dapat ng anak mo, hindi na ako nag-expect ng malaking bagay sa'yo, wala talaga akong kwentang anak, kahit maging alilan na lang ako, kahit na tagadilan na lang ako ng mga shoes niyo, basta mapakain na lang ako, kahit hindi na ako maging anak, basta, alam mo, ganun tayo sa tatay natin eh, ako ganun ako. Akala ko, hindi ako mahal ng tatay ko, akala ko ganun ng tatay ko, kaya most of the time, i-hater ko siya. Kaya most of the time, takot ako sa magsabi ng nanay ko sa kanya, kasi takot ako, na-reject ako ng tatay ko. But you know what? When I speak last Sunday about me ng passing dead sa tinawagan ako ni Papa, akala ko sabihin niya, ayan, buti nga! Hindi ka bumasa kasi mayabang ka, ganun. Pero you know what he said? He said, try mo lang ulit. Mayroon pang purpose si Lord sa iyo. And actually, munti ka na akong umiyak, pero hindi ako. But this Father, you might not know how your Father loves you, but your fear is dying to you. Amen. Yes. Sinungaling yung takot mo. Hindi mo alam na yung pag-iisip ng ama mo sa'yo ay sobrang nag-aalala na siya sa'yo. Sobrang gusto ka na niyang bumalik. Kahit na wala ka ng magagawa, kahit na sobrang wala kang kwentang anak, basta bumalik ka lang sa kanya. Ganun yung pagmamahal ng ama mo sa'yo. Amen. Hallelujah. You don't know what God is thinking about you. Ayusin ko muna sarili ko bago ako mag-church. Pero nang pang-ayos yung sarili mo, ugod-ugod ka na. But this son, he came to himself. Naglakbay siya. Napag-desisyonan niya na kinausap niya yung sarili niya. Babalik ako. Kasi alam ko, na mas better doon sa place ng ama ko. Amen? Amen. He knows who he is. Kilala na niya. Anak ako ni Jesus, ibabalik ako kay Jesus. Anak ako ni Tatay, ibabalik ako doon. Dahil yan ako eh. Pero hindi niya alam kung sino yung ama. Hindi natin kilala, guys. Praise. Di natin kilala kung sino ang Panginoon sa buhay natin. That's why we fail a lot of times. Ayaw mo mag-devotion kasi nahihiya ka sa Kanya. Ayaw mo mag-pray kasi nahihiya ka sa Kanya. Pag hindi mo alam kung gaano kabilis yung takbo ng Diyos kapag nandun ka na lumalapit sa Kanya. Kaya ganun ka na, papalapit ka pa lang sa Kanya, sasayabutin ka na niya. Hello. Your Father see you. Sabi nga nila sa Avatar, di ba, yung Israel, yung lagi na sinasabi, I see you. Hindi tayo nakikita ng mga iba't ibang mga tao sa mundo. Maraming mga tao sa mundo na wala namang pang talaga sa'yo. Pero itong Ama na to, nakikita ka na. Nakikita niya kung ano yung pinaghihirapan mo. Nakikita niya yung mga pagsubok na dinaranas mo. Gusto niya bumalik ka sa Kanya. The Father saw him. Wala pa siya, wala malayo pa siya. Nakita ka na niya. Ganun kabuti ang Panginoon. Ganun siya. Grabe ka maghintay sa'yo. When you thought that your Father was
Or it's either, sabihin mo yung pagyakap niya. Itong old age father na to, pag ang mga tatay, naglalakad lang yan. Ang mga tatay, parang si FPJ ba yan? Coco Martin. Sino pa? Ferdinand. Ay, Ferdinand. Sino ba yung mga sikat ng mga idol ng mga tatay noon? Si FPJ, si Robin Padilla. Ganyan yung dapat ni Papa. Yung mga tatay, minsan lang natin makikita tumakbo yan. Pero dahil napaka-espesyal itong anak na to, tumakbo siya. Tumakbo siya. Papunta sa anak niya. Tumakbo siya kasi alam niya na nandito na. He was blind, but now he can see. He was lost, but now he is found. Ngayon na-realize niya na namahal na mahal niya. Yung tatay niya, mahal na mahal niya yung anak niya. Kaya tumakbo siya. Tumakbo siya. Excited na siya makita ka. Kahit na marumi ka, kahit na wala kang pera, kahit na puro ka, inuuna mo yung pinagbagan, pero tumakbo siya. Tumakbo siya para malapit sa'yo at nilakaw niya ng buong buo ang kanyang anak. God didn't need your speech. God didn't need your excuses. He just needs you to come back to Him. And you know what? Hindi ko nasabi yung title na to. But God is telling us right now that you are worth to wait. Napakalaking aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Jesus, Jesus, Jesus! You are worth to wait. God wants you back. Gusto ng Panginoon na bumalik ka na sa Kanya. Kahit na ang dumi-dumi mo. Kahit na hindi ka naman karapat-dapat sa Kanya. Imagine the son coming back to his father. Punong-puno ng dungis. Punong-puno ng mga pangit na sikreto. Punong-puno ng dark past. Punong-puno ng mga pangit na bagay sa mundo. Pero nung ginawa ng Panginoon sa atin, niyakap niya tayo. Sa kamalingan na ginawa natin. Niyakap niya tayo ng buong buo. And this, sabi na, hindi po ako karapat-dapat sa inyo, nakasala po ako sa Diyos. At sa inyo, hindi ako karapat-dapat, Panginoon. But you know what? Hindi siya pinansin ng kanyang ama. Sabi niya, magpa-party tayo. Kasi yung nawawalang anak ko, ngayon bumalik na. Amen. Yung anak ko, iiwan ko yung 99 para lang sa'yo. Iiwan ko yung mga bagay na mahalaga sa akin para lang sa'yo. Para lang makita ka muli. Para lang matagpuan mo lang muli siya. Para lang makapunta ka muli sa presensya niya. Para lang makapunta ka sa tunay na worship na kaya mong ibigay sa Kanya. Hinihintay ka ng Panginoon. Hinihintay ka ng Panginoon na lumapit muli sa Kanya ng buong puso simula nung una. And He didn't care about your mistakes. Let's throw a party. Because I was lost. But now I am found. I was lost. So, mabawa ko, Panginoon. Marami akong nagawa sikreto. Pag wala na church. Kahit na nakakahiya na kay Lord. Alam mo, sobrang nakakahiya kay Lord. We cannot give our best. Nakadepende tayo sa preacher. Nakadepende tayo sa song leader. Hindi natin mabigay yung best natin palagi sa Panginoon. But I want you to know that God wants you back. He still wants you. He misses
when he come back to his father, nilagyan siya ng robe, pinakamahal, pinakamagandang robe. Niyakap niya yung kanyang anak, sabi niya, welcome back. Salamat at bumalik ka. Salamat. He throws a party for a failure. Pero pagkabang failure naman, mahal pa rin. Ganun kasi yung tunay na pagmamahal talaga ng mga ama natin. Ano yung ama natin sa langit? Kung sabi niya sa Biblia, kung ang ama sa lupa ay binibigay yung kailangan ng kanyang anak, what if yung ama na nagmamahal sa'yo, na lumikha sa'yo, ganun kalaki yung pagmamahal niya sa'yo, ang favor niya sa'yo. Sometimes, we are so angry about God for not doing something na gusto natin. We are so angry about our Father. But we must appreciate their loves. We must appreciate kung gaano kakamahal ng tatay mo. I don't know kung close kayo ng tatay mo, but why don't we chat our Father or make a video pa? Nakamit siya pa? Salamat kasi tatay kita. Salamat kasi hindi
Dakila ang pag-ibig ko. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig ko. Dakila dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka,
He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how love's like an hurricane on a tree.